Ano nga ba ang dapat mong gawin kapag hindi pumasok ang contribution mo sa PhilHealth? Tara, alamin natin. So last July 23 ay chinek ko itong PhilHealth account ng asawa ko. At nakita ko nga na ang last hulog pa namin is May pa. So need pa namin hulugan ng 2 buwan para maging updated na siya sa month of July. Kasi nga itong PhilHealth niya ay ginagamit ko rin dahil nga beneficiary rin ako dito. Kaya dali-dali na ako nagpunta sa aking GCash account at binayaran ko na siya. So dahil nga 2 months siya, ang naging total niya is 1,000. Tapos may fee pa na 8 pesos. Pero July 27 na, hindi pa rin updated itong contribution ko. Dapat kasi pasok na dito yung June at July dahil nga ang waiting time lang naman sa GCash ay 3 business days lang. So dali-dali na ako nag-chat dito sa PhilHealth Regional Office 4A. Ito kung taga Region 4A kayo, pwedeng-pwede nyo silang i-chat sa Facebook kasi talagang nagre-reply sila. Kaya dito talaga ako lumalapit agad kapag may mga tanong ako at concerns sa PhilHealth. So, chinat ko na nga sila at sinabi ko doon na kung bakit hindi pa rin pumapasok sa PhilHealth ng asawa ko yung month of June at July nagbayad na ako. Send din ako ng screenshot na nagbayad ako para sa June at July, pati din yung PhilHealth member account ng asawa ko. So, dito may binigay silang email na pwede ko daw dito ipagtanong yung tungkol nga sa contribution. As you can see, may nakalagay din na country.pro4a at philhealth.gov.ph. So, meaning, I think, ito ay para lamang sa mga taga-Region 4A. Kasi nga may 4A yung sa email nila. Tapos sinabi rin dito na ilagay din daw sa message yung mga iba pang details at yung screenshot na nagbayad na. So, syempre, dali-dali din ako nag-email sa kanila. At nilagay ko nga doon yung name ng asawa ko. Tapos yung details nga na nangyari. Tapos nilagay ko rin yung PhilHealth number ng asawa ko. Pati yung mga photos na katunayan na nagbayad na ako. At wala pa rin sa PhilHealth account yung binayad ko, which is nga yung June at July. Tapos ito nga nag-reply sila, ang sabi daw is, pwede nga daw ba makahingi ng mas clear pa na photo ng transaction history ko? Kasi ang nangyari dito, hindi ako nakapag-take ng screenshot. Ewan ko ba kung bakit. Kasi kapag nagbabayad ako sa mga ganito, like PhilHealth, home credit, sa GCash, or sa Maya, kahit saan, nagtitake talaga ako ng screenshot or sinisave ko yung receipt. Pero ito talaga hindi ko na-save. Ewan ko kung bakit. Kaya ang ginawa ko is, dinownload ko pa siya sa transaction history ng GCash. Nag-email pa ako sa kanila para magkaroon talaga ako ng transaction history. Kaya ang ginawa ko na lang, screen up ko na lang para ma-focus siya dun sa binayaran ko sa PhilHealth. Tapos, kinapi-paste ko na lang siya, tapos inattach ko rin dito para mas madali rin nila makita yung reference number, yung kasi yung pinaka-importante. Tapos, kinabukasan is nag-reply din sila ulit. Sinabi nga na 3 to 4 working days. So, nagka-problema dahil nga nung nagbayad ako ng July 23, ay nagkaroon ng suspended work transaction dahil nga sa weather. So, ito siguro yung kasagsagan ng bagyo. Nawala lang din kasi sa isip ko kasi nga ang focus ko nung that day is makapagbayad ako dahil nga gagamitin ko ulit itong PhilHealth this August. Kasi nga ooperahan ako ulit nun. So, dahil nga 3 to 4 days ang sabi is nagantay na lang ako. Kaya nung pang 3 days na chinek ko ulit yung PhilHealth account ng asawa ko. Tapos ito na nga, pumasok na yung para sa buwan ng June at July. Chinek ko nga pala yung PhilHealth account niya gamit yung sa eGov.ph. So yun nga no, sana may natutunan kayo sa video na ito. Thank you for watching. Yun lang.